Papadudot. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Ako po si Mariel, tubong San Felipe, Batangas at matagal ko ng pangarap na makapagbahagi ng kwento sa inyong programa. Elementary pa lang ako ay lagi ko nang naririnig ang programa ninyo sa radyo ng kapitbahay namin. Pero noong college, doon ko talaga natutunang pakinggan ang mga kwentong humihilom ng puso, mga kwentong natutunan kong sandalan sa mga gabi ng pagod, takot at pag-asa. Ngayon, Papadudot, ito na ang liham na matagal ko nang hinanda. Liham ng isang babaeng minsang nangarap maging guro, minsang natutong magmahal, at minsang muntik sumuko sa mga pagsubok ng buhay. Pebrero 14, 2007. Doon nagsimulang gumalaw ang mundo ko sa direksyong hindi ko inasahan. Araw iyon nang sagutin ko si Jerome, ang lalaking 3 buwan nang nanliligaw sa akin noong ako'y 16 at nasa 4th year high school. Hindi ko sana balak pumasok sa relasyon dahil ang pangarap ko noon ay makapagtapos at makatulong sa pamilya. Ngunit hindi mo talaga malalaman kung kailan darating ang pag-ibig, Papadudot. Dumadating yan kahit sa panahong hindi ka handa at lalo na sa panahong akala mo ay kaya mong iwasan. Si Jerome ang tipo ng lalaking tahimik pero matalino. Maayos manamit, malinis tingnan at magalang. Marami sa mga kaibigan ko ang nangungulit kung bakit hindi ko pa siya sinasagot noon. At siguro sa paulit-ulit nilang pangungulit, doon ko rin unti-unting na-realize kung gaano kabuti ang loob niya. Naging masaya ang huling taon ko sa high school dahil legal ang relasyon namin. Proud ako na ipakilala siya sa pamilya ko at mabuti naman, Papadudot, tinanggap siya ng mama at papa ko nang walang pag-aalinlangan. Pagtapos naming magtapos, mabilis na dumaan ang bakasyon. Si Jerome ay nagdesisyon mag-aral sa San Mateo University para malapit sa akin kahit ang plano ng mama niya ay sa Maynila siya ipasok. At ako naman, hindi na nakapag-enroll. Masakit, Papadudot. Gustong-gusto ko talagang makapag-college. Pero hindi namin kayang pagsabayin ang tuition ko at ng kuya kong kumukuha pa noon ng criminology. Umiiyak na lang ako gabi-gabi. Nagdarasal na sana dumating ang araw na makapag-aral din ako. Dahil doon, nag-apply muna ako bilang sales clerk sa bakery dito sa bayan namin. Sa edad na 16, natuto akong magbanat ng buto, magbenta ng tinapay, magbilang ng barya at ngumiti kahit pagod na pagod. At sa lahat ng iyon, nandoon si Jerome. Sinusundo ako pagkatapos ng klase niya. Tapat, tahimik, matyaga, pero gaya ng sabi nila, kapag tumatagal ang relasyon, lalo mong nakikita ang mga bahid ng isa't isa. Unti-unti kaming nagkaroon ng mga tampuhan, maliit na selos, pagod, tahimik na sama ng loob at hindi ko alam, Papadudot, na iyon pala ang unti-unting magiging ugat ng napakalaking sakit na hindi ko malilimutan. Dear Papadudot, habang nagpapatuloy ang buhay namin ni Jerome, lalo ko ring naramdaman kung gaano kabigat ang pagbitbit ng isang pangarap na hindi ko pa rin maabot ang makapag-aral. Pinilit kong maging masipag sa trabaho bilang sales clerk sa bakery. Ngunit sa totoo lang, Papadudot, mas malaki ang pinipiling pangangailangan ng pamilya kaysa sa sweldo ko. Hindi ko na halos mabili ang mga gusto ko dahil lahat ng sahod ko ay diretso sa bigas, bayad sa ilaw, tubig at kung ano pa man ang kailangan sa bahay. Pero kahit hirap, tinatanggap ko iyon dahil mahal ko ang pamilya ko. Si Jerome naman ay nasa unang taon ng engineering. Abala siyang mag-aral at ako naman ay abala sa trabaho. Parehong pagod, parehong may iniintindi. Doon na nagsimula ang maliliit na bitak. Papadudot, may mga lalaking nagtatangkang manligaw sa akin sa bakery pero diretsahan kong sinasabi sa kanila na may boyfriend na ako.
Hindi ko alam kung bakit pero habang lumalayo ang araw lalo namang lumalayo ang pakiramdam namin sa isa't isa. Hanggang isang araw, napansin kong iba ang number na gamit ni Jerome sa pag-text. Para bang sinusubukan niya akong hulihin. Parang gusto niyang malaman kung tapat pa ba ako. At noong nireplyan ko ang nag-text na iyon ng, "Sorry, may boyfriend na ako." Bigla siyang nagpakilala na siya pala iyon. Umiyak ako sa sama ng loob na hindi ko maintindihan. Simula noon, parang naging mas madalas ang hindi pagkakaintindihan namin. Hindi dahil may ibang tao, kundi dahil pareho kaming pagod. Pareho kaming natatakot. Pareho kaming nag-aalala sa hinaharap na hindi namin alam kung magkakaroon nga ba ng direksyon. Pagkatapos ng halos isang taon sa bakery, nagdesisyon akong mag-resign. Gusto kong maghanap ng mas malaking kita. Kaya pumunta ako sa Laguna para magtrabaho bilang kasambahay. At doon ko unang naranasan ang tunay na hirap, Papa Dudut. Bata pa ang inaalagaan ko at halos hindi ako makatulog ng maayos. Napakalayo ko rin kay Jerome. Ang tanging paraan lang namin ng komunikasyon ay cellphone at kahit iyon, hindi laging malinaw. Dumating sa point na bigla siyang mag-text ng malamig. Minsan hindi sumasagot, minsan naman ay parang wala sa mood. At bilang isang babaeng malayo sa pamilya, malayo sa mahal at pagod sa trabaho, ang dami-dami kong iniisip. Madalas akong umiyak bago matulog. Hindi ko alam kung bakit ako nahihirapan, hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan, at hindi ko alam kung bakit unti-unti kong nararamdamang baka may nagbabago na. 3 buwan lang ako tumagal bilang kasambahay. Hindi ko kinaya ang pagod at ang distansya. Umuwi ako sa San Felipe, dala ang pagod, pangarap at pag-aalala sa isang relasyon na unti-unti ko nang hindi maintindihan. Pag-uwi ko, 18 years old na ako. Masayang masaya si Jerome, handa siya, may cake, may bulaklak, may effort at oo, totoo, Papa Dudut. Sa mga oras na iyon, tila ba nakalimutan ko ang lungkot na naramdaman ko. Pero hindi ko alam na habang unti-unti akong bumabangon, unti-unti namang may nababasag sa loob ng puso naming dalawa. Dear Papa Dudut, sa pagbalik ko sa San Felipe, sinubukan kong ayusin muli ang buhay ko. Nag-apply ako sa SM Department Store bilang sales clerk at sa awa ng Diyos natanggap ako. Para sa isang babaeng 18 anyos, malaking bagay iyon. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, unti-unti na akong nakakabawi at syempre, nandoon si Jerome. Suporta dito, sundo doon, hatid dito, parang bumalik kami sa dati. Pero gaya ng lahat ng bagay na hindi permanente, ang saya namin ay parang usok lang na sandaling makikita at biglang mawawala. 5 buwan lang ang kontrata ko sa SM. Pero alam kong malaki ang chance ko ma-regular, kaya pinaghusayan ko. Inaabot ako ng gabi sa pag-aayos ng display, pag-update ng stocks, at pakikipagnitian sa mga customer kahit pagod na ako. Pero nang dumating ang araw ng evaluation, bagsak ako. Hindi ako na-regular at ang pinakamasakit, sinabi mismo sa akin na masyado raw akong inuuna ang pamilya. Nakita nila na halos lahat ng sahod ko ay dinadala ko sa bahay. At tinanong pa ako kung ibibigay ko rin ba kung sakaling droga ang hihingin ng pamilya ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Para bang sinusukat nila ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Pag-uwi ko, umiyak ako ng husto. Pakiramdam ko, bigo ako. Pakiramdam ko, wala akong silbi. At doon pumasok si Jerome. Sa labi ng pinto ng bahay namin, tahimik niya akong niyakap. Hindi siya nagsalita, pero sapat ang presensya niya para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sinabi ko sa sarili ko na baka may dahilan kung bakit hindi ako natanggap, kaya muling nag-apply ako this time sa Metro Gaisano at muli
natanggap ako. 2 kontrata ang tinapos ko roon. At nang sinabi ng papa ko na pwede na ako mag-college dahil nakapagtapos na ang kuya ko, halos mapaiyak ako sa tuwa. Sa wakas, matutupad ko na ang pangarap kong pinakamatagal kong hinihintay. Si papa ang pumili ng kurso co-education. At hindi ako nagreklamo dahil iyon din ang gusto ko. At habang ako ay papasok sa kolehiyo, si Jerome naman ay nasa 3rd year engineering na. Sa unang tingin, parang maayos ang lahat. Parang bumabalik sa dati ang lahat. Pero may mga pangyayari, Papa Dudut, na hindi mo alam kung bakit nangyayari at hindi mo rin alam kung paano haharapin. Sa unang semester ko ng college, mataas ang grades ko. Natuwa si Jerome. Natuwa ang pamilya ko at syempre, natuwa rin ako. Pero nang nagkasakit ang pamangkin ko at halos araw-araw nasa ospital kami, nakita ko kung gaano kabigat ang problema kapag buhay na ng pamilya ang nakataya. Naubos ang ipon namin, nabaon sa utang si Papa sa tuition discount pa lang ng school. At nang tuluyang pumanaw ang pamangkin ko, parang bumagsak ang mundo ko. Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil kailangan kong huminto sa pag-aaral. Ang pangarap na ilang hakbang na lang sana, bigla na namang nawala sa kamay ko. Kaya nagtrabaho ako ulit bilang cashier sa SM Supermarket. Habang si Jerome tuloy sa pag-aaral, abala at tila unti-unti nang napapalayo. Hindi ko na halos siya nakikita. Hindi na siya ganoon kaalaga. Hindi na siya ganoon kainit kapag kausap ko. At minsan, Papa Dudut, sa katahimikan ng buhay, may mga bagay kang biglang mararamdaman. Yung tipong mahal mo pa, pero may kulang na. May hawak ka pa, pero parang dahan-dahang kumakawala. At doon na nagsimula ang desisyon kong kahit ako mismo hindi ko maipaliwanag ang makipaghiwalay sa kanya. Hindi dahil may iba ako, hindi dahil sawa ako, kundi dahil natatakot ako. Natakot akong magkamali, natakot akong masayang ang pangarap ko, natakot akong tumanda nang wala akong natutupad para sa sarili ko. At hindi ko alam na iyon palang desisyong iyon ang sasakal sa puso ko ng ilang taon. Dear Papa Dudut, noong December 2010 halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Araw-araw akong pumapasok sa trabaho, gabi-gabi akong umiiyak at bawat linggo ay sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Jerome. Pero kahit anong lakas ng loob ang ipakita ko, hindi ko maitago sa puso ko na siya pa rin ang una kong iniisip pagising at huli kong naiisip bago matulog. Ayaw niyang makipaghiwalay noon. Ayaw niyang umalis. Pero matigas ang ulo ko, pinilit kong putulin ang relasyon namin dahil sa takot na baka ang pagmamahal ay mauwi lang sa pagkakamali. At habang ako ay nagpilit mag-move on, siya naman pala ay dahan-dahang napupunta sa mundo na hindi ko alam. Isang araw napansin ko, Papa Dudut, 3 buwan na siyang hindi nagpaparamdam. Hindi ko alam kung bakit noon pero bigla ko siyang na-miss. Yung simpleng pangungumusta niya, yung pagdala niya ng pagkain kapag may sakit ako, yung mga simpleng sulat na ginagawa niya pag nag-aaway kami, at sa isang iglap, napuno ng kaba ang dibdib ko. Nag-message ako sa kaibigan niyang si Mira at doon ko unang naramdaman ng selos na halos mawalan ako ng hininga. Tanong ko, kumusta si Jerome? May girlfriend ba siya? Sagot niya, meron. Ako. At sinundan niya ng, joke lang. Pero Papa Dudut, kahit biro iyon, hindi maitatago ng puso ko ang kaba. Parang unti-unting nawawalan ako ng lupa sa ilalim ng mga paa ko. Umuwi ako noong araw na iyon ng mas kabado pa kaysa dati. Hindi ko maintindihan ang emosyon ko. Selos ba iyon? Pagsisisi? Panghihinayang? Hanggang sa dumating ang pinaka nakakasakal na balita. Sabi ng mga kapatid ko,
may nakikita raw silang ibang babae na kasama si Jerome. Bumigat ang katawan ko. Nanghina ang tuhod ko. At kahit masakit, pinili kong alamin ang totoo. Alauna ng madaling araw, bitbit ang ilang pirasong damit, naglakad ako papunta sa bahay nila. Pagdating ko doon, gising siya. Nagulat. Napatitig sa akin. Hindi ko alam kung paano ko nasabi ang mga salitang yon pero lumabas na lang, totoo ba? May iba ka na? Hindi siya umiwas. Hindi siya nagsinungaling. Oo, Papa Dudut. Para akong tinamaan ng kidlat. Yung sakit na akala ko dati ay kaya kong lampasan, biglang nagdoble, nagtriple. Naging parang alon na paulit-ulit sumasalpok sa dibdib ko. Nagiyakan kami. Pareho kaming hindi makapaniwala. Pero ang sagot niya, ang mas masakit pa sa lahat, napagod na ako sa ugali mo sa paulit-ulit mong pakikipaghiwalay. At doon ko na unti-unting naramdaman, ako pala ang nagtulak sa kanya palayo. Pinagtapat niya na si Leira, kaklase niya, ang bago niyang girlfriend, matalino, maganda, malakas ang dating at higit sa lahat, nandoon siya noong wala ako. Para akong naubusan ng lakas, hindi ko alam paano uuwi, hindi ko alam paano huminga, hindi ko alam paano tanggapin at sa unang pagkakataon, naisip kong ganito pala ang tunay na heartbreak, yung hindi ka makagalaw, hindi ka makatulog, hindi ka makakain at ang tanging laman ng isip mo ay bakit hindi ko napaglaban? Bakit ako sumuko? Bakit ako natakot? Pagdating ng ilang araw, pumasok ako sa unang linggo ng second sem bilang regular student. Pero Papa Dudut, halos araw-araw, pagtitingin ako sa mga notes ko, tumatambad ang pangalan niya sa utak ko. Hindi ko alam kung paano mabubura ang isang taong halos 4 na taon kong minahal. At doon nagsisimula ang pinakamalungkot na kabanata ng buhay ko, ang pag-aaral na puno ng sakit, ang pagtula para itago ang lungkot. Ang pagngiti kahit may luhang tumutulo at ang pag-ibig na hindi ko alam kung kailan babalik o kung babalik pa nga ba. Dear Papa Dudut, sa mga sumunod na buwan, pakiramdam ko ay wala akong ibang ginawa kundi maglakad habang pasa ng bigat ng alaala ni Jerome. Kapag nakikita ko ang mga daan sa school na dati naming sabay nilalakad, nanginginig ang tuhod ko. Kapag may nagkukuwento tungkol sa kani-kanilang mga boyfriend, napapahawak ako sa dibdib ko, pinipigilang pumatak ang luha. Hindi ko masabi sa kanila kung gaano kasakit dahil kahit ako mismo ay hindi ko maintindihan kung bakit ganito kalalim ang tinanim ko sa puso ko. Kaya inilabas ko ang sakit sa tula. Papa Dudut, sa bawat patak ng luha, may isang taludtod. Sa bawat gabi ng pagkabigo, may isang saknong. Sa bawat piraso ng pusong nadurog, may isang linyang nagkukuwento kung paano ako aahon. Umabot sa kapang-apat-apat na tula ang naisulat ko. At 2 sa mga iyon ay inilathala sa pahayagan ng buong campus. Hindi ko akalaing mababasa ng buong paaralan ng sakit ko. Pero sa halip na ikahiya, naging sandalan ko iyon. Sa hallway, naririnig ko ang mga kaklase ko. Ang galing ng sumulat nito, sino kaya? At ako, ang nasa likod, nakangiting pilit, iniisip kung paano naging inspirasyon ng isang pusong halos hindi na makatayo. Pero kahit paano, Papa Dudut, unti-unti akong bumabangon. Hindi ko na rin binubuksan ang Facebook noon. Alam kong masasaktan lang ako kapag nakita ko ang litrato nila ni Leira at oo, nasaktan ulit ako nang marinig kong matalino si Leira. Swimmer, sexy, mayaman at kabaligtaran ng lahat ng insecurity ko. Pero pumikit na lang ako at sinabing, Mariel, sapat ka kahit iniwan ka.
Sa ikalawang SEM, lalo akong nag-focus sa pag-aaral. Hindi ko alam paano ko nagagawa, pero kahit may mga gabing tulog ko ay puno ng hikbi, sa umaga ay kumakapit ako muli sa lakas na ipinagkaloob ng Diyos. Hanggang dumating ang isang araw na hindi ko inasahan. Sa isang subject, pumasok ang isang babaeng napakaayos tingnan. Mabango, maayos ang buhok, parang laging galing salon. Tahimik pero matamis ang ngiti. Sira ang pangalan niya. Isang irregular student. Wala siyang sinabi. Pero nang ngumiti siya, para bang may parte ng puso kong biglang lumiwanag. Inaya ko siyang umupo sa tabi ko. Hindi ko naman alam, Papa Dudut, na ang babaeng ito pala ang magiging instrumento ng Diyos para hilumin ang puso kong sugatan. Sa kanya ko unang narinig ang tungkol sa Bible study, tungkol sa Panginoon, tungkol sa pag-asa. Sa kanya ko unang naramdaman ang kapayapaan na hindi ko nakuha kahit kay Jerome. At isang araw, hindi ko na lang namalayan, sumama na ako sa fellowship nila. Sumama na ako sa Bible study. Sumama na ako sa Sunday service. At doon ko unang naramdaman ang tunay na pagpapalaya sa gitna ng worship. Habang nakapikit ako at hawak-hawak ang puso ko, para bang may biglang kumala sa dibdib ko. Parang may gapos na natanggal. Parang may tinig na nagsabing, "Anak, tama na. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo." Doon ako unang umiyak ng hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kagaanan. At doon ko rin unang naisip, siguro kaya may mga taong umaalis para may mas tamang tao at tamang liwanag na darating. Lumipas ang mga taon at unti-unti kong nakuha ang dating lakas ko, nakabalik ako sa pangarap kong magtapos. At ang puso ko, kahit may pilat, ay natutong tumibok muli. Hindi pa para sa bagong pag-ibig, kundi para sa sarili at para sa Diyos. Dear Papa Dudut, hindi ko na malaya na lumipas ang halos 2 taon mula nang gumuho ang puso ko. Sa dami ng luha, tula, pag-aaral at pagdasal, unti-unti kong natutunang ibalik ang sarili ko. Hindi ko man maibalik ang dating ako, pero naging mas matatag, ako mas may direksyon, mas may tiwala sa Panginoon. Graduating na ako noon. At hindi ko makalimutan ang araw na iyon, yung tipong nakatingin ako sa salamin habang suot-suot ang puting polo blouse at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tinatanong ko ang sarili ko, "Mariel, proud ka ba sa sarili mo?" Hindi man buong puso pero sinagot ko ng oo. Unti-unti sa panahong iyon, wala na akong balita kay Jerome. Ang huling sabi-sabi ay board passer na raw siya at nasa ibang bansa na bilang engineer. Minsan, tahimik kong tinanong ang sarili ko, paano kaya kung bumalik siya? Mamahalin ko pa ba? Tatanggapin ko ba? Pero kahit gaano ko pilitin, iisang sagot lang ang lumalabas. Hindi na. Hindi dahil galit ako, hindi dahil masama ang loob ko, kundi dahil sa wakas, natuto akong piliin ang sarili ko at higit sa lahat, ayokong mawala ang pananampalataya ko dahil lang sa isang tao. Isang gabi, habang nagilinis ako ng drawer, napansin ko ang isang lumang box na ibinigay niya sa akin. Nandoon ang mga lumang sulat namin. Hindi ko iyon nagalaw mula nang maghiwalay kami. Nang buksan ko, unti-unti kong inalis ang bawat love letter, ang bawat unfinished promise, ang bawat pahinang tumatak sa puso kong sugatan. Habang binabasa ko ang mga linyang dati ay nagpapatibok ng puso ko. Ngayon ay pakiramdam ko ay kwento na lang siya sa isang lumang librong natapos ko nang basahin at hindi ko na kailangang balikan. Umiyak pa rin ako, Papa Dudut. Pero ibang iyak na iyon. Hindi na iyon iyak ng kawalan, hindi na iyak ng paghahanap, hindi na iyak ng panghihinayang. Iyak na iyon ng paglaya.
at isa-isa kong sinunog ang mga sulat. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayokong makulong sa nakaraan. Pero habang sinusunog ko ang kahon, may narinig akong kumalansing sa ilalim ng gift wrap. May ilang sulat pa pala sa loob na hindi ko napansin. Binasa ko, mahahaba, puno ng pangako, puno ng I love you. Puno ng mga salitang alam kong hindi na kailanman mababalikan at kahit papaano, pinikit ko na lang ang mga mata ko habang pumikit din ang mga alaala. Pagkatapos noon, ipinadala ko pabalik ang mga teddy bear na bigay niya. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayokong mahirapang mag-move on kapag nakikita ko pa ang mga iyon. At doon ko naramdaman ang ganitong katotohanan. Kapag ang isang bagay ay hindi na para sa iyo, huwag mong pilitin ibalik dahil baka pati ang sarili mo mawala mo rin. Taong 2013, sa edad kong 25, natapos ko ang kolehiyo bilang isang ganap na guro, walang boyfriend, walang sabit, walang kung sino-sino, pero may diploma, may pangarap, may direksyon, may pananampalataya at may panibagong lakas na wala ako noon. Sa wakas, Papa Dudut, narating ko na ang pangarap kong matagal ko nang hinawakan. At ang puso kong halos mawalan ng tibok, unti-unti nang natutong tumibok muli. Hindi pa para sa iba, kundi para sa sarili kong ipinaglaban. Hindi ko alam noon na sa pagpasok ko sa bagong trabaho, mabubuksan ang pinto sa isang chapter na hindi ko inakalang darating, isang chapter ng trabaho, pananampalataya at isang taong dahan-dahang magpapaalala sa akin na ang pag-ibig kapag galing sa Diyos, hindi kailanman darating sa maling panahon. Dear Papa Dudut, matapos kong makapagtapos, parang bagong yugto ang buhay ko. Nag-apply ako sa isang private Christian school at mabilis akong natanggap bilang assistant teacher. Masaya ako. Maayos ang sahod. May respeto. May misyon. Pero hindi ganon kadali. Papa Dudut, may mga patakaran silang kailangang sundin. Isa na rito ang pagsusuot ng pantalon bilang bahagi ng uniform. Bilang isang Kristiyano na nagdesisyong magpalda sa pananampalataya, mahinahon kong ipinaliwanag sa principal ko ang dahilan. Nagpakita ko ng Bible verses. Nagpaliwanag ng may respeto. Ngunit hindi kami nagkasundo. Napunta sa pagre-resign ng usapan. Masakit. Parang nawala na naman ang direksyong kakabuo ko pa lang. Pero naniwala ako na kung sarado ang isang pinto, may bubukas na mas tama, hindi para mas madali, kundi para mas makabuluhan. At totoo nga, Papa Dudut, isang kaklase ko noong college ang nag-message. May hiring pa sa Lucena Hope Academy, subukan mo. Nag-apply ako, natanggap agad, at mas mabait ang principal, pinayagan ako magpalda bilang uniform. Pakiramdam ko ay inilagay ako ng Diyos sa tamang lugar. Habang nagtuturo ako, habang nagbabasa gabi-gabi para sa lessons, habang gumagawa ng instructional materials, unti-unti kong naramdaman na kahit pagod, masaya ako. Pero sa likod ng kasiyahan, tahimik akong naghihintay. Hindi ko sinasabi sa kahit sino, pero may parte ng puso ko na nagtanong, Panginoon, kailan darating ang taong para sa akin? Hindi ako naghahanap ng pogi. Hindi ako naghahanap ng mayaman. Hindi ako naghahanap ng perpekto. Ang hinihingi ko lang, Papa Dudut, ay isang lalaking may takot sa Diyos. Hanggang isang araw, lumipat ako sa trabaho bilang staff sa isang stationery wholesale shop. Simpleng trabaho, pero masaya ang mga kasama ko. At dahil mahaba-haba ang oras kapag walang customers, madalas ay nagbabasa ako ng Bible sa likod ng counter nang hindi nila napapansin. Minsan namimigay ako ng invitation sa church.
Hindi para magmalaki kundi dahil gusto kong ibahagi ang liwanag na nakatulong sa akin. At doon ko unang napansin si Rico. Tahimik, maayos kumilos. Simple pero may disiplina. Mabait sa coworkers. Hindi pala utos. Hindi mayabang. Hindi rin malandi. At higit sa lahat, marunong rumespeto. Sa una, simpleng kumustahan lang. Simpleng ngiti. Simpleng good morning. Simpleng kumain ka na ba? Pero habang tumatagal, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi kilig, kundi kapayapaan. May mga araw na nag-uusap kami tungkol sa trabaho pero mas marami kaming napag-uusapan tungkol sa pananampalataya. Nalaman kong Kristiyano rin pala siya at habang tumatagal, unti-unti niyang ipinaparamdam sa akin na espesyal ako. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nangungulit, hindi siya nagbibigay ng pressure. Tahimik lang, pero malinaw. Minsan, nagdadalawang isip ako. May takot pa rin sa puso ko. Ayaw kong maulit ang sakit. Ayaw kong masaktan muli. Ayaw kong bumalik sa panahon na halos hindi ako makahinga dahil sa bigat ng nakaraan. Kaya nang minsang magkaroon kami ng maliit na pagtatalo tungkol sa isang Bible verse, bigla ko siyang tinext. Eto na ang huli kong reply. Hindi ko iyon ginawa dahil ayaw ko siya. Ginawa ko iyon dahil natakot ako. Natakot sa posibilidad na baka kapag nagmahal ako ulit, masaktan lang ako. At kinabukasan wala akong natanggap na text mula sa kanya. Papadudot. Ang tahimik na iyon mas sumakit pa kaysa kahit anong pag-iyak na naranasan ko noong iniwan ako ni Jerome. Para bang may puwang na biglang nabakante sa puso ko. At doon ko na-realize, ayoko pala siyang mawala. Ayokong mawala ang taong iyon na marunong umintindi, marunong rumepekto, marunong magbigay halaga ng hindi kailangan ng kabog, marunong maghintay ng hindi ako hinahabol. At kung kailan ko akalaing huli na ang lahat, kung kailan ko akalaing natapos na, kung kailan ko akalaing wala ng tsanse, doon siya biglang tumayo sa harap ko. Isang umaga sa shop, tahimik, nakatingin sa akin, may lungkot sa mata. At sa sulat na iniabot ko sa kanya, sinabi ko ang matagal ko nang gustong sabihin. Oo Rico, tinatanggap ko ang pag-ibig mo at sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, hindi ako umiyak dahil sa sakit. Nanginig ang kamay ko dahil sa saya. Hindi ko inakalang sa isang simpleng stationery shop, matatagpuan ko ang lalaking ipinagdasal ko ng paulit-ulit, isang lalaking hindi ko hinanap pero ibinigay ng Diyos sa tamang oras. Dear Papa Dudut, simula nang maging kami ni Rico noong August 25, 2015, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ko. Ang lahat ng takot, duda at sugat na iniwan ng nakaraan, unti-unti nang napalitan ng kapayapaan. Walang pagdududa sa puso ko. Walang bakas ng pangamba. Walang tanong kung tama ba ang desisyon ko. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nasa lugar ako kung saan matagal akong pinaghintay ng Diyos. At sa loob lamang ng isang buwan bilang magkasintahan, nagpahiwatig si Rico ng kagustuhang magpakasal. Hindi dahil nagmamadali siya, hindi dahil may pressure, kundi dahil pareho kaming may paninindigan na kung kami ay magsasama, gusto naming maging tama ito sa harap ng Diyos. Ako'y 27, siya'y 29, sakto. Hindi bata, hindi rin huli. Tamang-tama lang para sa dalawang pusong muling natutong magmahal. Plano namin noon ay isang simpleng civil wedding lamang, walang engrandeng handaan, walang magarbong dekorasyon, walang mahabang listahan ng bisita. Saksi lang, pamilya at kami
Pero nang nabanggit ko sa mga kapatid ko na magpapakasal na kami, sunod-sunod ang tawag. Ate, totoo ba? Hindi ba kayo nagmamadali? Buntis ka ba? Sigurado ka ba dyan? Hindi ko sila masisisi. Ako lang ang nag-iisang Kristiyano sa pamilya, si Papa, si Mama, at ang mga kapatid ko ay Katoliko. Para sa kanila, ang bilis, ang biglaan, ang nakakatakot. Pero sa puso ko, wala nang mas klaro pa roon. October 1, 2015, nagpakasal kami sa City Hall Annex. Present si Mama, kapatid ni Rico, at isang ninang at ninong. Hindi dumalo si Papa. Masakit, oo, pero hindi ko siya masisisi. Siguro ay kailangan lang niya ng oras para tanggapin ang bago kong landas. Pagkatapos ng kasal, hindi pa kami agad nag-live-in. Alam namin kailangan muna namin ng sariling espasyo. Kaya napagdesisyon na naming magpatayo ng maliit na bahay sa likod ng bahay ni na Mama. May ipon si Rico. Siya mismo ang bumili ng hollow blocks, semento, bakal, kahoy at nag-umpisang magpatayo, unti-unti, hindi ingrande, hindi bongga. Pero amin at iyon ang mas importante. December 2015, lumipat kami sa bahay namin. Hindi pa tapos, hindi pa kompleto, pero puno ng pagmamahalan at pag-asa. At doon ko nakita kung gaano kabait si Rico, kung gaano siya kasipag. Kung paano niya pinalambot ang loob ni Papa. Kung paano siya naging anak sa pamilya ko kahit hindi dugo ang nag-uugnay sa kanila. Nakikita ni Papa kung gaano siya responsable, kung paano niya ako inaalagaan, kung paano niya ako ginagabayan sa pananampalataya. Hanggang sa dumating ang isang araw. Narinig ko kay Papa ang hindi ko akalaing maririnig ko. Magaling ka namang pumili anak, at bumagsak ang luha ko. Dati, iniyakan ko ang pag-alis ng taong mahal ko. Ngayon, iniyakan ko ang pagtanggap sa lalaking ibinigay ng langit. At ngayon, Papa Dudut, ako'y buntis na. Habang sinusulat ko ang liham na ito, hawak-hawak ko ang maliit na ultrasound picture ng magiging anak namin ni Rico. May halong saya at kaba, takot at pananabik, pagod at pasasalamat. Hindi man perpekto ang buhay ko, pero sapat, masaya, magaan at puno ng biyaya. Hindi ko man nakuha ang lahat ng sabay-sabay. Dumating naman ang tamang tao sa tamang oras, sa tamang paraan. At kung may natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko, ito iyon. Kapag may inalis ang Diyos sa buhay mo, hindi para pagtakpan ang kulang, kundi para palayain ka sa hindi na para sa iyo. At kapag may ibinigay ang Diyos sa tamang panahon, hindi mo kailanman kailangang pilitin. Kusang darating, kusang lalapit, kusang mamahalin ka. Salamat, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataong marinig ang kwento ko. Naway may napulot na aral ang sinumang nakikinig ngayon. Ang puso kapag nasaktan, hindi kailangang madaliing ayusin. Hayaan mo munang hilumin ang oras at pananampalataya dahil may taong nakalaan talaga para sa iyo at darating siya sa panahong hindi mo inaasahan. Lubos na nagpapasalamat, Mariel, San Felipe, Batangas.